Hi everyone! Welcome back to my channel at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell. So ayan guys, mag-a-update tayo or magbibigay tayo ng kwento about dito sa Maalaala Mo Kaya. Dahil nga wala ngayong ABS-CBN, so magkukwentuhan muna tayo ngayon. At ito yung kwento ni Brenda Cabreros na ngayon ay abuyog na siya. So itong si Brenda kasi pinanganak siyang maitim at iba ang itsura sa kanyang mga kapatid. Kasi ang mga kapatid niya ay mapuputi at mga gwapo at magaganda. Kung kaya naman siya ay tinutukso ng mga kapatid niya na negra, maitim, so pangit. At itong kanyang ama ang taga-suporta sa kanya na hindi siya pangit kundi maganda siya. Yun ang laging sinasabi ng kanyang ama. At itong si Brenda naman ay kahit ganon ay napakabait na bata. At itong si Brenda, kahit na tinutukso lagi siya, ay hindi naman siya yung nagagalit kaagad sa kanyang mga kapatid. At naging masayahin itong lumaki itong si Brenda. At habang lumalaki itong si Brenda at kinakausap niya lagi ang kanyang ama, dumating ang isang araw na nawala na ang kanyang ama. At sinabi niya sa sarili niya na hindi natupad ng kanyang ama yung mga pangako nito sa kanya, kasi nga siya lang yung kakampi niya at yung kanyang ama lang ang laging nagpapalakas ng kanyang loob at laging sinasabi sa kanya dito na slight lang, ayan, slight lang, maganda siya. At nung mamatay itong papa niya, namatay itong daddy niya kasi nga napagkaanuhan daw to, parang napagtripan ng mga NPA kasi nga marangya ang kanilang buhay. Medyo mayaman, medyo may kaya naman talaga itong sina Brenda. Kaya yun na ang kinamatay ng kanyang ama. Tinambangan ng mga NPA ang kanyang ama, kaya ito namatay. At sa pagkamatay ng kanyang ama, syempre nalungkot ang kanyang ina at ang buong pamilya niya. At kahit nga namatay ang kanyang ama, masiyahin pa din itong si Brenda at positive pa rin sa buhay. At ngayon nga, nakagraduate itong si Brenda at nagpatuloy sa buhay kahit wala na ang kanyang ama at namasukan sa fishing company na kung saan ay kasama niya doon ang kanyang kapatid na si Meda. At doon nagsimula ang kwento niya dito. So bago nga pala namatay ang kanyang ama, ay nagkaroon din siya ng boyfriend na niloko lang siya. Gwapo sana yon, yung ang pangalan nung unang niyang naging boyfriend ay si Romel. Kaso niloko lamang siya dahil meron na pala itong boyfriend. So ayun nga, punta tayo doon sa nagtrabaho na nga siya sa fishing company at kasama niya ang kapatid niya doon. Yung kaibigan niya doon, yung katrabaho niya ay nagaano nga parang merong group doon sa VHF Radio. Dito na magsisimula yung kwento sa VHF Radio. Kung baga, wala pa kasi noon internet, kung kaya ito yung naging way para magkatawagan or magkaroon ng isang eyeball yung mga tao noon. At isa na doon si Brenda, ang kaibigan niya, at ang kapatid niyang si Meda. Dahil nga itong si Meda ay kapatid ni Brenda, nahawaan ito ni Brenda. At sabi ni Brenda dito sa kaibigan niya na nag-alok sa kanya, na nag-aya sa kanya na sumali sa grupo sa VHF Radio. Sabi ni Brenda, hindi daw siya sasalin doon at sinabi niyang no. Pero bago siya umuwi ay humiram siya sa kanyang katrabaho ng isang VHF radio. Kaya doon nagsimula at nakipagtawagan na din siya at yun ay welcome siya doon sa 918 na grupo doon sa VHF radio, na kung saan ay nagpakilala siyang bilang friendly. At doon ay may mga nakilala siya dito at naging katawagan niya itong yung si Products. At nag-open naman yung kanyang kapatid na meron siyang
katawagan dito si Moonwalker. At sabi ng kapatid niya ay nakita niya na ito at naka-eyeball na at gwapo daw. At pero sabi ni Meda, yung kapatid ni Brenda, ay hindi raw sila mag, magkaedad kasi nga medyo matanda daw yun sa kanya. Kung kaya naman ay ibinigay ni Meda ito kay Brenda na, at ito naman si Brenda ay may ka-call naman, may ka VHF radio na ang VHF radio niya ay itong si Products. At itong si Products naman ay medyo bata sa kanya. Kung kaya naman ay nagpalit sila. Kaya itong si Moonwalker ay napunta kay Brenda at si Products ay napunta kay Meda. At doon nagkaroon ng isang eyeball party dito sa 918. Ayan, nagkaroon sila ng eyeball party at doon niya nakilala itong si Moonwalker personal. So, nagpakilala ang lahat ng naandun na grupo, ng kasali doon sa grupo ng 918 VHF Radio Eyeball Party. At doon nagpakilalang mas naunang nagpakilala itong si Brenda sa grupo. At natawa pa nga or natakot itong si Brenda kasi merong nagpakilalang isang Moon. At ayaw niya nang tumingin kasi medyo hindi yung kagwapuhan. At sumunod doon ay nagpakilala na itong si Moonwalker. At doon niya nakilala itong si Von, na gwapo naman talaga sa personal. And then ayaw na sanang maging katawagan itong si Bon kasi nga parang naalangan siya kasi gwapo nga ito. Subalit itong si Bon ay nakipagkaibigan pa din kay Brenda at nagkita sila at kumain sa labas at tinanggap naman ni Brenda ang pakikipagkaibigan dito. At ayun ay nahantong ito sa pagiging magkaroon sila ng relasyon kasi nga ay lumabas silang dalawa lang at inamin ni Bon na sa lahat ng nakikilala niya wala siyang iba ganoon na kakilala na ganoon kasarap kausap at kasayang kausap. So ayun, may nangyari sa kanilang dalawa at inamin naman ni Brenda na pangalawa siyang boyfriend dito kasi isa lang naman ang naging boyfriend niya noon at niloko pa siya. Sinabi niya yun kay Bon. At itong si Bon ay may nangyari sa kanila kung kaya naman ay nabuntis itong si Brenda at doon ay namanhikan itong si Bon at nagpakasal sila. Subalit before ng kasal nila, itong si Bon ay may letter na natanggap dito sa ex-girlfriend niya to na si Lani na nasa ibang bansa, na natuklasan naman ni Brenda yung love letter na yon. At sabi ni Brenda na wag nang pumunta doon kasi nga sabi ni Bon na wala silang closure noon nung magkahiwalay sila nung ex-girlfriend niya. So habang nag-uusap sila nitong si Brenda, itong si Bon kasi gustong umalis para naman kausapin or magkaroon ng closure doon sa ex-girlfriend niya. Subalit hindi ito pumayag si Brenda at sabi ni Brenda, pwede niya naman daw itong sulatan na lang at wag nang umalis. So, ayun guys, pinagbigyan ni Bon itong si Brenda kaya hindi na ito umalis at nagpakasal nga sila. Subalit, lumabas itong si Bon at sinabi dito kay Brenda na parang napilitan kasi itong si Bon kasi sinabi niya dito kay Brenda na muntik na nga siyang hindi sumipot dito sa kasal nila. At tinanggap pa din yun ni Brenda at para sa kanilang magiging anak. So, ayun, kasi mahal niya din kasi itong si Bon at nagsama nga sila at umasa itong si Brenda na kapag nagsama na silang dalawa ay mag-iiba na ang ihip ng hangin, na itong si Bon ay talaga namang mamahalin siya. At nung ipanganak niya na yung kanilang panganay ay nadagdagan yung kasiyahan nila kasi nga may anak na siya at naging mabuting ama naman talaga itong si Bon. Subalit hindi siya naging mabuting asawa kay Brenda kasi naman kapag hindi siya nito iniintindi masyado. At itong si Brenda ay nabuntis ulit at nagkaroon sila ng 3 pang supling. So naging 4 yung kanilang supling. Subalit nanatili ang pagiging malamig nito sa kanya ni Bon. Kung kaya naman hindi siya naging masaya sa piling ni Bon, pero
nakikita niya ang pagiging isang mabuting ama talaga nito ni Bon. At ayun, dumating ang isang pagkakataon na itong si Brenda ay naghanda ng isang special na breakfast dahil nga kanilang anibersaryo. At yun ay si Bon ay inaya niya na kumain, at itong si Bon ay sabi niya, pwede ba ang irigalo mo na lang sa akin ay ang mag-basketball ako maghapon, kasi total ay linggo naman ngayon. At doon ay nagalit itong si Brenda, kasi parang napuno na din siya dahil sa mahabang panahon ng pagsasama nila, hindi niya naramdaman na mahal siya nito, at malamig kasi ito sa kanya, itong si Bon. At yun ay kinuha niya yung 2 plato at nagtalikod kay Bon at binasag yun. At doon nagtaka itong si Bon, kasi yun ang umpisa ng makita niyang magalit itong si Brenda, at hindi niya yun inaasahan. At doon ay nagdrama itong si Brenda at sinabi niya lahat ng sama ng loob niya dito kay Bon. At doon ay nagpasya din itong si Brenda na humiwalay ito sa kanyang asawa na si Bon. So nag-impake siya at isinoli niya yung sing-sing dito kay Bon, yung sing-sing sa kasal nila, kasi nga pinapalaya niya na daw ito na kung sino ang gusto niyang mahalin. At yun ay umalis siya at hindi siya pinigilan nito ni Bon, at nanirahan sila ng mga anak niya doon sa kanyang dating pamilya at sa kanyang mama. At doon nakapag-isip-isip itong si Bon na hinahanap niya ngayon itong si Brenda. Kaya naman pinuntahan niya itong si Brenda, kasi na-realize ni Bon na mahal niya itong si Brenda at wala siyang ibang minahal, at wala naman talaga silang relasyon nito ni Lani, yung ex-girlfriend niya, kahit lagi silang magka-chat gabi-gabi. So ayun, binigyan ni Brenda ng isa pang pagkakataon itong si Bon, kaya naman doon ipinakita na ni Bon na ang kanyang pagmamahal dito kay Brenda. Lagi niya na itong hinahawakan ang kanyang kamay at sinasabihan ng pagmamahal. So ayun lang guys, so masaya na ang kanilang pagsasama. So thank you so much for watching and listening. Ayan, so ito ay kwento ko lamang mula sa napanood kong MMK. So ito ay pinamagatang VHF radio. So ayan guys, napakaganda ng kwentong ito na kahit walang internet noon, sa VHF radio naman sila nagkaibigan. So thank you so much for watching and bye!